2 Peter chapter 2 verse 1. Nana mo? Okay. Ako na lang pagkabasahon, sunod na lang sa inyong mga gamit ninyong mga mata. 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So sama sa lesson nato sa miagi nga Sunday, bahin sa gitawag nga danger ahead. So giwarningan tadaan ni Paul bahin sa mga false prophets and false teachers. Now naagani karon false Christ, no? All over the world, naay sa Davao, naay sa lain nga nasod. So giwarningan na bahin ana, so naay gitawag nga danger ahead. So before ta magsugod, mag-praise na ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pagpadayon nga kayo sa among kinabuhi. We praise you, the Father God, sa mga butang ikaw nagatugot Ginoo, sa mga panalangin nga among nadawat Ginoo. Lord God, nagapraise me sa mga Sunday school karon. Ikaw magabless ka namo Ginoo. Ikaw maghatag namo heavenly wisdom sa pagsabot sa imong pulong. And I claim myself nga wala gyud ko mahimo kung wala ka Ginoo nga pan Ginoo. Ikaw magagamit ka nako. Ikaw magabless sa matang usa sa ngalan ni Jesus. Amen. So danger ahead. So naay gitawag nga mga warnings. So, una nga warning, panalitan na sa church na to, palihog ko next. Yung mga warnings na high voltage, tapos next na pod, and mga caution wet paint. So, na nagpaghatag ng mga warning, please next. Sige, padayon pag yun. Okay, padayon pag yun. Okay, so kina yung pinaka-importante ngayon, warning, beware of false prophets. So, warning ha? So, sa prophets na mga prophets or false teachers, naigitawag nga usay mga presensya nila. So, ato ning i-take heed, ato ning tanawon, no? So, presence of the false teachers, they were like wolves. Na sila wolves, tapos ang ilahang suot, murag mga sheep. So, dili lang buot pasabot outside ni sa lain nga mga religion, apan atong tanawon sad basin matag usa ka nato karon basin naa na diri, no? I hope wala na diri. So their appearance mura sila wolves, and then kanilang gitawag nga their denial, they are denying unsay gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, bahin sa kaluwasan nga gihimo ni Jesus Christ. Ang gusto nila na ay additional. No, next is their destruction. Mo maabot gyud ang kanilang gitawag nga destruction. And number 2 natong lesson, number 2 natong is deception of God's people. So diha ta ning stop. So sa deception sa mga katawhan, sa mga katawhan sa Ginoo, kung tanawon nimo ngano man nga naagyapoy madisib nga mga Kristohanon so far, kay sa pulong sa Ginoo nagaingon diyan na in John, wala na ko gi-appeal diyan na. 1 John chapter 4 verse 5, they are of the world, therefore speak, they are of the world and the world heareth them. Subot pa sa puta na, kung kapalitan ang mga pangkalibutanon nga mga, sabihin natin, carnal ang mga tao, maminaw sad sila sa gitawag nga carnal sad nga mga tao. So, mo nga madeceive sila, no? Madeceive sila. So, and I was saying, next, palihog ko, their doctrine and corresponding lifestyle are not on the side of God's truth, but against it. So kung nanawon na to, if we are truly a Christian, if we are truly saved person, kita mga Kristohanon, unta, kung tinuod ta nga luwas, ang atong lifestyle, dili against sa Ginoo. Di ba? We are saying na we are saved. We are saying na ako tinuod nga Kristohanon, ako tinuod nga nakadawat ni Jesus Christ. Apan ang atong lifestyle makita sa ubang tao, Kristohanon ka ani? Kusog mo malikas, kusog mo sigarilyo, kusog mo inom, usahay, kusog pagyamanikas. No? Ang uban, maingon sila nga, wala bitaw nakakita. Do not tell us nga wala dyan nakakita. Kaya nakakita dyan ang Ginoo. Ang lifestyle nato magpadayag, unsag yun kita. No? Sa una siguro, makaingon ta nga, by the grace of God, na ako'y daghan ma-pinpoint na to karon.
ang ilahang life sa una is different. Sabihin natin nga, murag wa dyo'y panalangin ng tawhana. Apan nakadawat sa Ginoo, naa dyo'y kausaban, naa dyo'y panalangin. Di ba? Nakakita ta. I hope kita mga Christian, dili ta pa-deceive sa mga false teachers and false prophets. Dili bot pasabot nga ilaron ta sa laing religion. No. Basig mga Kristohanon sad, ilaron mo. Ayaw ba huna-huna ha, tanan diri luwas. Dili ba at baptist makaluwas. That is your relationship between God. Basi maguna-una po nga, tanawan ninyo ba? Dili tanang nagdalag Bible, iya sa Ginoo. Kaya di ba, dili tanang nagdalag pusil, pulis. No? Atong examine yun na to. So their doctrine and corresponding lifestyle are not on the side of God, God's truth, but against it. Next slide, please. This will cause many who observe their lifestyle to blaspheme the way of truth. And this is the truth. Kita mga Kristohano, nagdala ta sa ngalan sa Ginoo by the grace of God. Di ba? Nagdala ta? Kaya nga, usahay, dili ra bangalan sa ano? Dili ra bangalan ni mo ang madala. Ang madala ra ba? Katong baptist. Agwa, nagiusa. Di ba? Tanawa, they will cause many who observe their lifestyle to blaspheme the way of truth. Ingon nila kay luwas na ngano lagi ingana ang kinaiya. Ngano ingon siya nga luwas na siya, ngano ingon nga baptist buutan pero magtrabaho lagi kay way klaro. Di ba no? Ingon nga Kristohano ng estudyante ha, palakopya man lagi. Agoy, estudyante. I hope dili copy-paste inyong module ha. Basin copy-paste lang na inyong module. Paningkamot tawon mo, bisag mo module na. Di ba? So, ang lifestyle, ginatan-out na sa uban. Dili biya tanang tao magdalag Bible. Ang tanaw nila atong Kristohanong kinabuhi. Next slide, please. The way of truth is sound doctrine and its corresponding godly lifestyle. So, kung kita tinuod nga luwas, kay natay gitawag nga sound doctrine, kay dili man ta false prophets, ang atong kinabuhi, naunta sa godly lifestyle. Salamat sa Ginoo sa basketball ministry. Sabi nila, giilad man ko sa baptist kay ingon basketball pag kuman na ipulong sa Ginoo. Kanindot anang ilara kay nga naman dadon mo sa tinuod. Kaysa dadon mo sa nga naidagha mag-basketball na manggoy masipyat pod. Pag mag-shot wala na shot. Uy, na-shot Yan. Pero ipugong nila ba? Nada ta sa ano. At least there is something mupugong ba? Ang atong lifestyle, makita na kakita tinuod ng luwas. Pero na po yuban, magpahimo nga buutan, lalo na kung naigipanguyaban, buutan, nasa simbahan, naging faithful, naging sila, naminyo, isa ka tuig, wala na sila. Why? Makita ng lifestyle na. I hope dili fake ba? Dili false. Next slide, please. In Romans chapter 2, verse 23 to 24, thou that makest thy boast to the law, through breaking the law dishonorest thou God. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through pwede yang you, pwedeng through me. As it is written. So we Christian, we ought to behave ourselves. Bisan asa ta. Why? Through us. Basin mablaspheme mga atong Ginoo. Through the way nga mastorya ta, the way atong gilihukan, the way atong gialutan, the way atong binistihan, basin mablaspheme mga atong Ginoo. Di ba? Kanya lisura, di mahimong Kristohanon. Dili na lisod. Kung nagtarong dyan sa atong kinabuhi. Kaya moingon sila nga, Bible student, so una. Kanya, nagkita kami dyan, banda. Pauwi na ako. Sabi niya sa akin, Sir Jal, unsa man? Kapuya, ani magtinarong, oy. Muundang na ko. Kapuya, magtinarong pag sure diya, oy. Mas kapoy nga, nakakasawa talag tinarong. Kaya nga naman, why klaro na? I hope mga Bible student, di mo kapuyan magtinarong.
Kay iyan ang sa Ginoo, pambihira kay Kristohanon, kapuyan magtinarong. Next slide, please. But speak thou the things which become sound doctrine. Kita naman nato, nga naman nga kinahanglan, ang sound doctrine nato, makita unta sa atong Christian life. So verse 2, that the aged men, dilibot pasabot ka ng mga idaran, ha? But pasabot ning mature, unta ba? That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, and patience. Verse 3, the aged women, likewise, that they be behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Verse 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers of home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. Take a look at this one. Christian, walay gi-mention diyan na nga matured lang, dilibot pasabot na matured lang. I hope kita tanan. I hope kita tanan. Kung tanaon nimo sa verse number 5, to be discreet. Tapos na diya, chaste. Ano saan ang chaste? Good. Pure. No? Pure. We must live godly. And then, keepers of home, usually mga ingani, keepers of home. I hope na yung mga ginikanan, ayaw mo kasuko na ako, ha? I hope dili ta mga marites. Nakikialam kayo sa buhay ng may buhay, samantalang yung buhay ninyo, hindi mo pakialaman. Mas nindot, maayos niyo yung sarili niyo kaysa sa iba. Tingnan, mas maayos man na, hala, maot man ang pagka-design sa ilang balay. Hala, maot man ang pagkabutang sa ilang untaing ani. Look at your house. Look at yourselves. No? And then, obedient to their own husband. Kung tanawan ni mo, dubot pasabot ani, usahay manggod, ang makita nato sa mga media karon, kabit. Karon, uso na biya karon, babae na mga bit. Dito to. Tanawang sa dili ta tawag diyan nag commercial dire. Tanawan nimo sa tulpo karon ang babae ng mga bit. Buutan day mga laki karon tuiga, no? Amen now. So I hope tinuod ni dilibot pasabot nga buutan ng mga laki. I hope ngini mature ka sa atong Christian life aron dili ta mga bit. Sama sa ingon sa patong pastor, ang business nagaboom, nindot na kayo. Madown na siya kung mga bit na gyud. Either nilang duha. Mudown yun na siya. Kay dili naman iya sa Ginoo. Kay ngano kailangan ta magtarong that the word of God be not blasphemed sa atong kinabuhi. Now, if we'll take a look, ang mga false teachers, their inner motives of greed. Greed gyud ang ilahang gitawag nga motives. Nga naman, gusto nilang merong makuha sa'yo, sa atin. Masabay mga inner motives nila kung tanawan na. Paul warned us about such men of corrupt minds to consider godliness to be means of financial gain. Sa kalibutan karon, kung gusto ka madato, kinahanglan mahimo kang drug lord. Kung gusto mo madato. Sa kalibutan na ha, dili diyan to. Ikaduha, gambling lord. Kung wa ka na angay ana, kay naglisod-lisod ka, mangilad ka sa uban, mahimo kang praise the Lord. Totoo yan. Ang daghan ng ilad karon. Itudlo nila ang pulong sa Ginoo, pero gusto nila kwarta nato. Diba? Ilaron ta financial gain nila. Pinya manghatag mo sa Ginoo, kinahanglan na pa mo'y kota. Naday kota sa nasa Bible. Tithes and offering noon na. Pero kota wala siguro. Nabay kota? Kinahanglan makakota ka 1 milyon, 1 tuig. Tapos ihatag nimo sa kingdom and then pakpakan ka sa mga tao. Let God, hayaan mo ang Panginoon mag-bless sa'yo. Hindi ang tao. Ha? So I hope nakita ninyo ang difference ba? Basi na pa yung membro diri uban. No?
I hope dili mo mahilad sa uban. In 1 Timothy chapter 6 verse 5, perverse disputing of men of corrupt minds and the destitute of the truth, supposing the gain in godliness, from such withdraw thyself. Kung makakita ka, mga Kristohanon nga murag ilaron man ko niya. I'm not saying na yung mga nahitabo diri sa church, human naman to. Ha, nag-move on na ta? Nag-move on na ta? Move on na ta ha? Human na to. Pero kung mahimo, kung naanasad, withdraw yourself na lang. Ilaro naman sad ko ani. Kaya nga natin gitawag nga discretion. Ingon sa si pastor nagwali about discretion. So we must discreet ourselves nga, ilaron ba ko ni ani? Wala pong shortcut sa panalangin. Wala pong shortcut sa blessing. Basing gusto ninyo automatic. Wala pong ganun. Wala pong shortcut. So, naay mga tao karon moingon nga, para makahatag ka sa Ginoo og daghan, ilaron pa ta? Dili na to pailad ana. Okay po ba? I hope hindi po kayo magalit sa akin. Word of God lang po. Wala pong personalan. Next. False teachers commercialize religion. Oh, yan na. Gi-commercial na. O, iatong iampo ang namatay nga kalag ni kay para sa Ha? Iampo pa na? Ang patay-patay na, wala na mahimo, di na malangit. Pero karon buhi pa, sultiin na sa pulong sa Ginoo aron maluwas. Kini kay special atong i-mention ang ngalan, kay nadagko ang gihatag. Di ba giilad ta? Handod karon na sa purgatorio pa. Ang luluha nimo. Unsaon na lang, ikaw na lang ang last, wala na mo ampo nimo. Di ba ilad kayo? Oh, gi-commercial na. Gi-commercial na. Pati baptism. Gi-commercial na. Kasi baptism, kisa man yung magpabaptize. Ingani, pila may gihatag ani kay atong i-mention ang name. Kinahanglan pa i-mention ang name kay dako ang gihatag, commercialize na. We Christians wala ta sa commercial garon. Mo? Kay kung panalitan may nga asa man ta paingon? Dito ta paingon kay dakog hatag. I hope kung panalitan na funeral, na wala ingana ha? Basin mo, makaingon sila nga, ingon kay baptist mga buutan, maningil lagi. Oh, patay ta ana. Okay. Next. Number 3 na ta. Yan, examples of God's judgment to the false teachers. So nasa yung mga judgment. 2 Peter chapter 2, verses 4 to 9, atong pagkabasahon sa verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved into judgment, and spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing the flood upon the world of the ungodly, turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them in overthrow, making them an example to those that after should live godly, and deliver just Lot, vex the filthy conversation of the wicked, for that righteousness man dwelling among them, in seeing and hearing vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Take a look at this one. Naigi-mention din mga examples na ang Ginoo mo punish jud siya, na siya gitawag nga distraction. Yung mga gitawag nga fallen angels. Kinsa ba'y unang nailad? Palihog ko. Fallen angels, si Satan or si Lucifer una, nindot untay ang posisyon sa langit. Kay siya good ang mag-worship na ta. Mag-worship na ta sa Ginoo. Kumbaga siya, murag siya manawag, ay sulod na ta kay magsugod na ta sa atong Sunday school, magsugod na ta sa atong divine service. Pero nakita niya ang Ginoo ra may gi-praise, ako wala. Nagsugod na siya ng gitawag nga ako. I. Pag magsugod na sa atong Christian life, ang gitawag nga I. Diha na kay distraction kay nga naman mura kag false teacher sa kaugalingon nimo, imong tudlo nimo kagalingon nga ako bitaw ni. Ako na bitaw ni. Tapos na ba siya nailad mga angels? 1/3 sa mga angels na ilad niya.
Why? Because in their heart, there's always a pride. Yung pride po sa mga fallen angels. Na-distraction. Biro mo, 1/3 ng kuyog niya. Kung panalitan kita mga Kristohanon, kung panalitan gusto ninyo mangilad, inyong kagalingon, ayaw sa dilara. Di ba? Ayaw tapangilad. Ay, number 2. Sa gimension diyan na, please, number 2. Come on, number 2. Next, please. Okay, old world. Masa ng old world? Sa una, sa panahon ni Noah, pila ka years gihimo ni Noah ang ark? Kasi Sunday school man eh. Pila ka years gihimo ni Noah ang ark? Bible student, pila? 120 years. Sa 120 years nga gihimo, nag-preach si Noah. Tama po ba? Pero kung tanawan niyo ang mga tao, di yun naminaw ni Noah. Wa yun naminaw ni Noah. And then, ang nasa ilang kasing-kasing, so may nasa kasing-kasing nila, sa panahon ni Noah, sa Genesis, wala na akong i-appeal dito, Genesis chapter 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Tanawa, dili lang kaning panahon na. Sa una pang panahon, ang mga tao ingana na, puro dautan nagigiyaw na. Wa, takabalo usay dautan, basta kay dautan. And then ang Ginoo, murag sabi niya, murag apikin na may mga tao ron. And then nakakita siya sa grasya si Noah. Naghimo siya arka. So tanawan ni mo, duha ka bahin ang paghimo sa arka. Ang una, ang promise Gud nga maabot jud ang kadaot sa kalibutan. Naadoy distraction sa old world. Mga isa na symbol ang ark nga naadyo yung maabot nga lunob. Kaya nga naman, ang mga tao wa na daotan na gyud. Ug anang ark pod na anay promise sa Ginoo nga luwason ka. Kisay maluwas yung musakay apan 8 ra gyud ang nakasakay. Si Noah ug iyang mga anak ug mga kanang gitawag mga ugangan. Mga son-in-law or basta mga in-laws niya. Muray na luwas. Kaya nga naman, sila raman nito. So kung tanawan ni mo, distraction, kaya bisag nagtudlo na si Noah ug unsay maayo for 120 years. Kakapoy ana magtudlo pagawan way mo tuo. Karon gani dire, pila ra ta ka years and then pila na ka years na naminaw sa pulong sa Ginoo nga ang kaluwasan pinaagi ra ni Jesus Christ. Di gihapon mo tuo. This is the truth. Daghan mo tuo sa Ginoo apan dili mo dawat kang Jesus Christ. Daghan mo tuo nga ang naay Diyos. Mutuo gyud sila naay Diyos. Apan dili sila mutuo nga si Jesus Christ makaluwas. Ang ilang binuhatan, ilang gihapon gisaligan. Kung nanawan nimo ang old world giguba sa Ginoo, naay distraction. This is the second example. Third example, palihog ko. Okay, unsa man lugaran ni? Sodom and Gomorrah, unta dili gipakita no kay para tagnaon sa nato ba. Sodom and Gomorrah. Sa Sodom and Gomorrah, diha nagpuyo si Lot. No? Ngano man gud si Lot, oy ngano magpuyo man jud ka diha Lot. Kung tanawon nimo sa ako ray basaw ni, and delivered just Lot, vexed the filthy conversation of the wicked, for that righteous man si Lot, dwelling among them in seeing and hearing, vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Biro mo si Lot, luoya po ni Lot dito oy. Si Lot nasa kalibutan, tanang pamalikas nga madungog niya, naa didto. Makita nila ang trabaho makita ni Lot ang trabaho nga mga wicked. And ingon sa pulong sa Ginoo, righteous man unta si Lot. Ang pangutana nga naman sa kalibutan si Lot. Naahak sa kalibutan si Lot. Basi nailad siya, kay ganahan pa siya. No? Hearing vex his righteous soul from day to day. Dili lang after every year. From day to day with their unlawful deeds. So we all know nga Sodom Gomorrah giguba jud sa Ginoo. No? And as of now, ang Sodom and Gomorrah wag gyud mabuhi bisag unsa. Bisag mga sagbot wag gyud mabuhi.
tungod kay giguba na sa Ginoo. Yan ang isa sa mga example nga makita nato nga ang magtudlo unlawful deeds. Ginahimo sa mga tao dito, we all know sa story bahin sa kay Lot. Daghang mga sodomy diha. Unsay sodomy? O basi masako na pud mo na ako ha. This is just the word of God. Daghan ang bayot dita lugara. Makaguba gyud na mga bayot. Unlawful deeds ilang ginabuhat. Dili na iya sa Ginoo. Ayaw mo kasuko na ko. Wa ko'y kasuko sa bayot. Ang kasukoan ako nila, ang ilahang deeds. Dagan, narabay mga bayot pod nga naluwas, nausab. Di ba? Pero I hope, dili pod mo ingon nga, makigamigyod mi, kay kaniya siya, kanang jolly kay ni siya. Usbo na ninyo na. Usay mo, ingon sila nga, dili mamibayot, mura ramig bayot. Delikado po na. We must not be partakers of it. By the grace of God, may na lang gani, nawala lang sky cable na mo. Kaya nga naman, magtanaw mi sumigsalida. Usa naman yun, ma-channel, ma-GMA, ma-ABS. Sorry lang po ha, pero this is the truth. Bisan asa ka network, daghang bayot. Nagiguba ra ba sa Ginoo? Kay daghan ng bayot sa Sodom and Gomorrah. Why? Unlawful deeds. Unlawful deeds. Now, God rained down fire and brimstone sa Sodom and Gomorrah. The citizens of those cities were ungodly and cesspool of sexual perversion. Sodomy is another name for homosexuality. The total destruction of this city by God bring home to all succeeding generations and ungodliness will end only is ruin. Kung tanawan nato, siguro na yung mga magtudlo nato, timan ini, umaabot ra jud ilahang kadautan, ilahang destruction maabot ra gyud. Oftentimes, the believers who succumb or yield or give in to the false teacher are those who learn to tolerate other sin in their lives. Usahay ing ani na ay gihimong dili maayo ato mga kaigsuunan. And then instead na ikaw mo badlong, sige lang, sila labitaw na. Si kinahanglan badlongan nato ato mga kaigsuunan kung panalitan nakita nato nga there is something wrong. Dili kay mahilom na lang ta. Kay kana usahay ra ba ing ani oftentimes believers kanang ang ato ang mailad jud sa mga false teacher kay nga naman we learn to tolerate. Okay ra ni gamay ra bitaw ni. Okay ra ni kay kita ra bitaw. Dili na okay gyud. Dili gyud okay. They get used to letting their flesh control their lives. They are prepped to accept any false teaching, ilan na lang ang dawaton, to allow their flesh to have even more control. O yan. Ngano, butan man ko sa akong kinabuhi. Ako aman ang kinabuhi. Wa man kabut gitudluan ka unsay maayo. Di ba? Young people, ayaw mo kasuko kung panalitan na ay mga ginikanan nga grabe jud mo mutudlo ninyo. Anak, dili jud ka direkto. Anak, kinanglan ingani. Nindot anang naka-instruction aron di ka mailad. Usahay mga young people karon, grabe ka rebellious. Dili ka na naman magbuot man ka. Mahilak pag yun. Pambihira naman. Instruction din mo, Brad, panalitan ba na ay nagduol, na ay duol, Brad? Kung sabi akong buhaton, na instruction, mao ba? Pero ang buhaton, taliwas sa iyang. Instruction ni mo, diri ka ha, pero diri gyud siya. Instruction na ko, giingani ha, ingani gyud. Kinahanglan, kini, dili gyud kubutan sa akong Christian life. No. Kay kung panalitan mo, ingon ta nga, dili na ta matudluan, lisod na musulod ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. We must, kumbaga parang teachable heart ba? Kung sa'y gitudlo sa ato, kung panalitan mo, ingon ta nga, siyempre ang Sunday school natin, usahay mo rag, sakit man yung Sunday school karon kay tudluan man jud ta nga na full teacher nga kinahanglan mo nga ni, nindot nang masakitan ka kay maigo, pata! Kung panalitan, gahi na ka, di na ka maigot, sige, bira pag yun.
Di naman ka mausab. Kay gahi naman ka. Di ba? So, Christian, we must beware of false teachers. Ato dyan yung tanawon. Naadyo yung mga false teacher umabot. Kung saan man nato nga, kini nga, conclusion naman ni siya, warning of false teacher. So niya, gitagaan tag warning. O sa may akong buhaton. Kay giwarningan naman ko. Una, you must grow in grace. Mutubo kinahanglan kita. Dili kay mahimutang pirmini na lang tang baby ba? Di ba, pagdawat ni mo Jesus Christ, mura, natao ka pag-usab. Subot pa sawat natao ka usab, mura ka baby. Karon ang ipakaon sa imo ha, medyo soft pa, mga gatas, Cerelac, hinay-hinay. And then, I hope, mga 20 years o mga 5 years na dili kay nag-Cerelac, gihapon ka. Gusto na ko, kanang gina-comfort ko kanunay. Kanang tanawa kung panalitan 5 years old na ang bata, human nagka-pampers pa, ganahan mo mo tanaw. Lalo na siguro kung teenager na, nagpampers pa. Okay ra mo kung panalitan ako diri nagpampers pa. Nagtudlo kanyo kalain no. We must grow in grace, Christian. Asa man ta mo grow? In the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And then, dili lang mo grow ta, we must be rooted and built up in Him. Diya sa Ginoo, diya ka mo gamot. Dili kay mo gamot ka sa teaching sa ubang tao, sa ilang tudlo. No, you must be rooted in God's Word. Unsa nang rooted? Stable ka ba? Diha jud ka. Ingora ba pulong sa Ginoo, kinahanglan dili ko dili ko mo kuyog-kuyog sa mga unbeliever. Dili bot pasabot nga, dili ka mo kuyog, bot pasabot na ilahang mga gawi, di ni mo buhaton. Sila raman ang gainom, ako diri nagstambay raman ako, manira man akong ginakaon. Maabot, agyudana, mutilaw na kana. Wala man ko nag-adik-adik sila raman. Karon kay naa may raid, naapil ka. Apil man kuyog man namo, praise na noon ka. Di ba? And lastly, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Panalitan na anay mangilad di mo. Naon day mga word of God sa imong huna-huna. Kini giilad ko ani. Ingora ba sa pulong sa Ginoo? Di ba? So we must be aware of the false teachers. Una, sabihin ko sa inyo, unsaon nato, we must grow. We must grow. Kinanglan mutubo ta. Dili laki kita ray perminti tudluan. Unta pod, by the grace of God, some of us, kita na say mutudlo. O sa may pagtudlo, itudlo na to ang sakto. And I don't want, wala ko nasuko sa ninyo ha. I'm just telling this one. May mga bata, syempre mga bata, by the grace of God, grasya na sa Ginoo. Tudloan sad nato ato mga bata, nga mutubo sila, dili kay pag naabot dire sa simbahan. Hala, suroy, dagan-dagan jud dito. We must teach them, this is a holy place. Sabihin natin ha, this is the truth. Sa Catholic Church ba, nakakita ba kayo mga bata nagsyagit-syagit? Namoy nakitaan. Namoy nadungog. Namoy bata nadungog or nakitaan ng alagdagan-dagan on the other churches. Di ba wala no? Why? Itudluan man nila, uy, natasimbahan nila kay, no. Pero ingani pod, mga parents, ayaw gamita ang pastor panghadlok sa mga bata. Uy, pagpuyo kay mo, suko si pastor. Ayaw, gyud, kumahimo. Mura, unsa man, mao nga mga bata, usahay, makakita ni pastor, na si pastor. Usahay, kita gani mga dagko, ingana pod, makakita ni pastor, mura tag nakakita something. Daga na dayon. Na, nag-fellowship pa diyan na ala, nagstoryahay ganyan. Pagkakita na si pastor dito, uy, na si pastor, hinay. We must grow in grace, kinanglan mas fellowship ta ni pastor. Dili gamito na to panghadlok sa bata. No!
We must grow in grace nga. Kini atong pastor, kinahanglan nato amiguho ni. No? And then, we must be rooted sa Word of God. Unsa na pag-rooted nato? Kung ang atong Bible, gibilin nato sa balay. Taas kamot, kataas ang mga Bible, please. Taas ang Bible. You must have your own Bible. Mga usahay pag mabasa ta diri na, tanawon po ninyo ba? Tinuod ka nang giingon dira, tanawon ako be. Sakto gyud. Kay kung panalitan, igor mo diyan sa screen kanunay ba? What if na ako'y ibutang verse sa Bible nga wala sa inyong Bible? Unsa kanyong hunaw-naon? Dili ni iya sa Ginoo. Si Jolly wa na nagtudlo ng mga dautan. Base na apil na ako sa false teacher ani kay wala man sa Bible. Okay po ba? And this book of the law shall not depart of thy mouth. I hope nga i-meditate na ang pulong sa Ginoo. Aron dili ta maila doy. Beware of false prophets and false teachers. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat sa imong pulong nagpa-remind ka namo nga kami gitagaan og warning ni Peter nga naadyo yung maabot ng mga false teachers and false prophets. We pray, Father God, nga kami mga Christians mutubo gyud mo sa among Christian life, nga kami magpadayon diha nga magpagtuon sa imong pulong o ma-meditate na mo imong pulong o ma-apply sa among kinabuhi. Dear Father God, ang kadaugan sa karong panimbawon, ang magitugyan sa kalayan Jesus. Amen. Break 5 minutes.